Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng One News 20 minutes ago. Reklamo ito ng mga businessmen sa corruption sa ating bansa. Manila Business Club Executive Director Apa Ongpin said, corruption continues to burden businesses in the Philippines, with firms facing extortion, bribes, and other undue pressure. In an interview with One News Historicon, Ongpin stressed that the issue affects not only foreign investors but also major Filipino companies. He underscored the need for greater public accountability and stronger rule of law. So, yan po. Yan po si Mr. Ongpin. Title, Businesses Being Shaken Down Amid Corruption Issues. Makati Business Club. So, salamat sa mga business groups na nagsasalita laban sa korupsyon sa bansa. Maalala ko, kailan ba yon? Last month, nagsalita ang pinakamalaking business group sa bansa, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Binanggit nila yung grabing budget, itong 2025 national budget, sabi ng PCCI. Kalimutan ko yung pangalan yung executive. Major source of corruption, yung 2025 national budget. Yun ang maalala kong statement ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. So ito naman, Makati Business Club. Talagang anyway, mayroon pa akong nabasang post yung London-based, UK-based na think tank company. Maganda na sana ang direksyon ng Pilipinas when it comes to economy. Nasusustain daw yung economy, yung 5.6% growth 2024. Maganda na sana. Kailang nasisira dahil sa korupsyon. So, sabi ng London-based think tank na ito is they consider the Philippines as the worst in corruption in Asia. So, ito na po ang pinakamatinding problema natin ngayon, korupsyon. Malala nyo, anong ginawa ng Pangulo Marcos, yung pag-upo pa lang niya, ang unang executive order na pinirma niya, inabolish niya ang PACC, yung Philippine Presidential Anti-Corruption Commission. So, anong ibig sabihin nun? Baliwala sa kanya ang korupsyon. Kaya bakit niya inabolish? Kung matindi pa sana ang focus niya sa anti-corruption, hindi niya sana tinanggal yung commission. Pinalitan lang niya, kung ayaw niya yung mga tauhan ni Duterte, pinalitan niya sana ng mapagkatiwala niya. But the fact na inabolish niya ang Anti-Corruption Commission, ito na ngayon. Inaani na natin ngayon ang resulta. So, after 3 years, saka lang na-realize ng Pangulo na grabe na, talamak ng korupsyon. Last year, pinagmayabang pa niya yung 5,500 flood control projects. Only to find out, niluluko lang pala siya sa mga reports. So, bakit tayo nagkakaganito? Again, ayoko sanang i-compare. Kaya lang, nung panahon ni PRRD, yung mga flood control projects na yan o any infrastructure project, ang palisya ng Pangulong Duterte, sabi niya, sige, kurakotin nyo ang pundo. Hindi ko kayo babayaran. Sige, gagawa kayo ng substandard na project. Hindi ko kayo babayaran. Ganon ang style ni
Tatay Digong natin noong una. Kaya walang ganitong masyadong issue. Yan, flood control o kahit semento kanang kalsada. Dahil takot yung mga kontraktor na hindi sila mabayaran. Okay. Meron akong kilala, nasa Israel siya ngayon, ikwinento niya sa akin yung flood control project sa kanilang bayan sa Benguet. Nakalimutan ko yung bayan. Pinadala niya ako ng picture. Rumaraga sa yung ilog. Laki. Kaya lang, maganda naman, sabi niya, magandang pagkagawa ng aming flood control. Panahon ni Tatay Digong. Kaya ligtas kami. Kasi takot yung mga contractors na hindi sila bayaran o takot sila nga isumbong kay PRRD. Kaya magandang pagkagawa. Ganon, yung flood control project sa bayan ng kaibigan ko na taga Benguet, although nasa Israel siya ngayon. Doon naman, yung farm namin sa Bukidnon, kalsada, ginawa, panahon ni PRRD. Pag-inspect, may mga porsyon na hindi pumasa sa inspeksyon. Nako, pinagibak agad, giniba. Tapos, ginawa ulit. Then after that, nung ginawa ulit yung mga hindi nakapasang porsyon ng highway, saka sila binayaran. Ganon ang style ni panahon PRRD. Sabi ng mga contractors, meron din daw kickbacks o kanang mga commission for the boys. Kaya lang, nasa 5% lang, pinakamataas yung 10%. Which is, okay na yun. Kasi 10% lang nawawala. Yung 90% napunta sa project. Kaya walang problema noon. Ngayon, 30% lang napupunta sa project, 70% goes somewhere. Kaya, hindi lang sa infrastructure, kahit sa pagninegosyo, ito na nga, bribery, extortion. So, paano pa tayo? Foreign investors, sabi na nagre-reklamo. Paano tayo ngayon makakahikayat ng mga foreign investors? Sabi ng Ticlair, 1 billion na budget ng Pangulo para sa foreign travel niya, para daw maghikayat ng mamumuhunan. Paano makahikayat ng mamumuhunan na grabe ang korupsyon, grabe ang red tape? Dagdag pa yung payag ng Pangulo na anytime makipagyere daw tayo sa Taiwan. Paano tayo makano? So, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Ug karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Og natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop. Karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o. Salamat sa Ginoo kay
Nag-video Sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa Sa maong naghatag sa sin. sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat yun. Salamat. Oo. Gyud ang among Ato parang kawayan. kawayan nga nakuha na gyud ang kawayan.